Ma'am, planning to volunteer sa public school, do you think good decision po yon? Kasi plano ko pong maki-ranking next year. Hi teachers! Kamusta? Kamusta? Ang masasabi ko lang, hindi ako yung magdidesisyon talaga dyan. And kayo talaga yung mag-a-assess sa mga plano ninyo at sa mga desisyon ninyo. Ako, minsan ganito yung ginagawa ko. Sinusulat ko ano yung plan A, plan B, plan C, then tinitignan ko ano yung mga benefits. Benefit? Kung ano yung positive, yung benefit, yung advantage, and also yung disadvantages. Sige, bigyan ko kayo ng mga choices. Ala, hindi nga ako yung magdedesisyon pero nagbigay ako ng choices. Hindi, ganito. Kung plano nyong magpa-rank next year, nasa inyo yan na, ano ko lang po to. Ito lang yung POV ko, kumbaga. Paano ba naman kasi ako yung tinatanong ninyo? Charis. Like for example, let passer ka na. So, ano ba yung mga pwedeng gawin kung plano natin or balak mong magpa-rank next year? And sabihin natin, hindi tayo lagi sigurado na magkaka-item. Pero sabi ko nga sa inyo, let's be positive. Pero also, learn to accept. Una, pwede tayong maging private teacher. I mean, mag-apply sa private school. Kasi maganda rin talaga kapag may experience ka sa private. You will see what are the differences pagdating sa private and public. And marami kang matututunan kapag naging private teacher ka. I mean, nagtrabaho ka sa private school. Pero makikita mo ano yung pinagkaiba nila. Next, pwede kang maging sub-teacher. Depende yan sa division office ninyo. Kung nagparank ka, pwede yan. Kasi kapag sub-teacher ka, yung sweldo ng teacher 1, parehas kayo ng sweldo. Like for example, 31, 30, ganon. Walang kaltas. Konti lang yung kaltas, mga 500, basta less than 1,000. So at least nagtatrabaho ka, may pera, may pumapasok na income. Or kaya, mag-tutor ka. Ayan, kahit makalima ka lang tutor, 'di ba? Tas magkano yung rate mo per hour? Or kaya, online tutor, ESL, yung mga ganong bagay. Pwede rin naman itong maging volunteer. Kaso ang pagkakaalam ko kapag volunteer, walang sweldo. And walang masama doon. Nasa inyo po yan kung okay lang sa inyo. Why not, 'di ba? Lalo na talaga alam naman natin yung kapag gusto nating maging teacher kasi galing sa puso natin. Pero magpakatotoo tayo. Alam niyo nung una rin ako, ganyan rin ako eh. Pero habang tumatagal, dapat alam din natin yung worth natin. What I mean is, kahit papaano maging practical tayo. Nagtatrabaho ka na habang naghihintay, may pumapasok rin na income. Hindi tayo mukhang pera. Kailangan natin yan. Pero syempre, nandun pa rin yung mas nangingibabaw, yung passion natin and compassion natin. Pero alam nyo ba na pumasok din sa isip ko yan? Kahit nung college pa lang ako, gusto ko nang maging volunteer teacher sa public. Lalo na nung nakikita kong maraming bata ang hindi nakakapagbasa. Pero hindi nangyari yon. At yung ginawa ko during, I mean, while waiting the let result, ang ginawa ko, gumawa ako ng Basa Mga Bata. It's like a program. Dito sa amin, syempre dahil nga dumaan, nangyari sa atin yung pandemic, prinaject ko yon. So nakikita ko yung mga bata kaysa naglalaro tapos hindi pa marurunong magbasa, bakit hindi ko kunin yung panahon nila o yung oras nila para mas matuto silang magbasa o matuto silang magbasa. And hindi lang yon, kundi nakakapag-Bible study rin kami. Yung mga simpleng aral sa Biblia. So yun, nasa inyo po kung ano yung mga gusto nyong gawin. Pero grabe nararamdaman ko yung puso na gusto talaga nating magturo, no? Maganda rin yan. Aminin natin. Kasi kapag nag-volunteer ka sa mga public school, makikilala ka rin. At least, alam nila yung pangalan mo. At dahil napag-usapan na rin nga natin itong ranking, alam naman natin na maraming teacher pa rin yung mga naghihintay ng item. And alam ko yung iba hanggang ngayon nanonood pa rin sila. Alam nila yung story ko. Yung nagpa-rank ako sa isang sa division, and then hindi ako naging permanent doon dahil nga localization. Umikot yung isang taon na hindi ako nakuwang maging permanent teacher. And then nagkaroon ng panibagong ranking another year, which is sa ibang DO naman ako. And praise God, eto permanent teacher na ako. Naiintindihan ko yung mga ibang mga nagpa-rank, mga teacher na naghihintay kung matatawag pa ba, dito ba ako para sa Pilipinas, mag-ibang bansa na lang kaya ako. Alam niyo ba, inisip ko rin yan kasi nasasaktan ako. Lord, hindi po ba ako para dito sa Pilipinas? Kasi nagtataka ako. Sabi ko, Lord, bakit hinayaan mo po? Doon sa una kong pagpaparang, naka-perfect demo po ako, naka-perfect TRF po ako.
rank 1 po ako, pero bakit hindi po ako ma-permanent? And then lumipas ang isang taon, tinanong ko ulit si Lord, "Lord, bakit hindi pa po ako natatawag? Bakit mas nauuna pa po yung iba?" And biglang sabi nung isang teacher na isa-sub ko, sabi niya, "Baka hindi ka pa ready." Slight nasaktan ako, sabi ko, "Ginagawa ko naman yung best ko sa pagtuturo, bakit parang hindi pa ba enough? Hindi pa ba ako ready?" And yun nga, tinanong ko talaga yung sarili ko, handa na ba talaga ako? Kasi yun pala, mas may plano si Lord. Mas may better plan siya. Bakit may mas? May better pa. I mean, may better plan siya. Ibig sabihin, dadaling ka niya sa isang lugar na yon na talagang dapat handa ka kasi dadalhin ka ni Lord dun sa school na gagamitin ka. At dapat malakas ang loob mo. At handa ka, may mga weapon ka. Alam niyo yung ginagawa natin 'to, pa-podcast na 'to, mag-podcast na kaya tayo, charis. At eto na nga, gusto ko lang i-share sa inyo itong Bible verse na ito. So, may gusto talaga akong i-share sa inyo na live verse ko, pero sabi ko, parang hindi pa 'to, parang hindi ko pa kayang i-share. Hindi naman sa kaya, wala pa sa parang sa puso ko pa. Kaya sabi ko, gusto kong mag-share about sa ranking. Kasi alam ko, naiintindihan ko kayo, maraming naghihintay talaga ng item. At syempre gustong-gusto ng ma-permanent. Pero alam niyo, sasabihin ko sa inyo ha, pag-isipan niyo talaga ng mabuti kung gusto niyo talagang pumasok sa DepEd. Hindi gano'n kataas ang sweldo. Oo, mukha siyang mataas, pero yung trabaho. Pero syempre, depende kung anong klaseng teacher ka. Pero eto nga, gusto kong i-share sa inyo itong Genesis 28:15. Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have promised you. Grabe! Nakakaiyak. 'Di ba? Huwag kayong matakot. Huwag kayong malungkot. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi hindi tayo iiwan ni Lord. Kasi dapat may pinangahawakan kang pangako niya. Dumiretso ka diyan, ginusto mo 'yan, na maging teacher, dinala ka diyan kasi nga may purpose ka. And hindi pa siya tapos sa pangako niya. Kahit yung iba, mga permanent teacher na, mga teacher na, hindi pa tapos si Lord kasi mas marami pa siyang blessing na ibibigay. At ayun na nga, kung naghihintay kayo ng pangako ni Lord, tandaan ninyo, parating na yan. Sometimes feeling nyo nalilate tayo kasi hindi siya darating minsan doon sa time frame na ginawa natin. Kasi may sariling oras si God para sa'yo. Kasi alam ni Lord kung nasaan ka. Ba't ako nahihiya? Wala, naalala ko lang, grabe no, ang buti ni Lord. Kaya kung may nararamdaman ka mang bigat, inggit, or nalulungkat ka para sa sarili mo, sinisisi mo yung sarili mo, tinatanong mo yung sarili mo, naku, kapatid, itigil mo yan. Kaysa mag-isip ka ng mga negative, gawin mong fruitful. Gawin mong productive ang araw-araw mo. Pero ito yung sasabihin ko sa'yo ha, hindi araw-araw okay. It's okay not to be okay. Pero dapat laging bangon. At para sa mga teacher na nasa private school, especially yung mga kakagraduate lang ngayon, nagtuturo na, kaya nyo yan. I feel you, I see you. Tandaan ninyo ha, walang susuko kasi parte yan ng buhay, parte yan ng journey para mas tumatag. Kasi gagamitin nyo yung baon ninyo kapag nandito na kayo sa public kung gusto ninyo. Basta huwag nyo kakalimutan, celebrate your small wins. At laging i-glorify si God. Kasi everything that we have, galing yan kay Lord. Hindi ka may stress, hindi ka mangungproblema once na sinorender mo lahat kay Lord. Kasi alam mo, hindi ka niya pababayaan. Akala mo, battle mo yan? Hindi. Battle yan ni Lord. Ang kailangan mo lang, magtiwala sa Kanya. At gagawin niya ang pangako niya. Basta ikaw, alam mo rin kung anong ipinangako mo sa Kanya. At yun lamang po. Thank you po and God bless.